Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuloy ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat, naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pangwalong araw na natin. Mabigat na ang katawan. Mabigat na ang mga mata. Pero patuloy tayong nagbibigay ng ating sarili para sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, blank is not empty waiting. It is hope, learning how to trust. Minsan po, sa isang parokyang aking napaglingkuran, araw ng Sabado, ay napakarami ko pong schedule. May misa ng alas 6, may 3 sunod-sunod na blessing, may misa sa patay, at meron pang misa sa kasal. Lahat ng yon sa umaga pa lamang. Ngayon po, ako po, pagkatapos ng misa ay kumain lamang ng almusal at nagtungo na doon sa unang blessing ng bahay. Alam po ng marami siguro dito o hindi man po alam, kapag ako po'y nagbe-blessing ng bahay, mas minamarapat ko po na hindi kumain o makikain doon sa pinagblessingan. Bakit? Sapagkat ako po ay Sharonian. Mas gusto ko po na binabalot na lamang. Bakit? Kasi kapag kumain ako lang makakakain. Pero kapag binalot, mas maraming naibibigay. Pero biro lamang ho kasi madalas, ikakain na rin naman ho ng tanghalian. E di mas minamarapat ko pong i-take out na lamang para mas maraming makakain. Itong blessing na ito, pagkatapos ko pong mag-bless, ang sabi sa akin ng may-ari, Father, alam kong madami kayong schedule. Kaya ipinagbalot ko na lamang kayo ng aming handa. Ay nakakatuwa naman, sapagkat hindi ko na kailangan magsabing, ibalot nyo na lang ho, para ho mas maraming makakain. Nagkusa na di nakakatuwa. Ako naman, dahil labis ang pasasalamat at ang daming ang schedule, tinanggap ko ito ng buong pasasalamat. Ngayon, habang ako po'y nasa tricycle, pabalik sa parokya, abay nakapukaw po sa akin ng pansin ang isang box ng Krispy Kreme. Alam niyo yung Krispy Kreme?
di box ng donut, kasama yung mga iba pang pinadalang ulam. Ang sabi ko nun sa aking sarili, mamaya ka sa akin. Pagkatapos ng 2 blessing, ng misa sa patay at ng misa sa kasal, kakain talaga ako ng masarap na donut. Iniwan ko po sa lamesa yung aking dala at nagtungo na sa susunod na schedule. Sapagkat sa parokyang yon, parang ihi lamang ang pahinga ng pari pag Sabado at saka pagpapalit ng damit. Nandun ka pa lamang sa susunod na blessing mo, nandun na yung susunod mo kagad na sundo sa parokya. Habang nagpapatuloy po ang mga gawain ko nung araw na iyon, pagpatawad man ho ng Diyos, pero hindi mawala sa isip ko yung Krispy Kreme. Hindi talaga mawala Nakadalawang blessing ako, sabi ko, yari ka sa akin mamayang Krispy Kreme ka. Ako ho'y nagmimisa sa patay. Ako po'y natulalay, nasa isip ko yung Krispy Kreme Ako po'y nagkasal. Ang tingin ko doon sa ikinakasal ay Krispy Kreme na donut. Kaya naman nung natapos na ng lahat ng schedule na yon, nagmamadali akong pumunta sa kusina ng kumbento namin upang tikman itong masarap na donut. Pero laking gulat ko ho, hindi naman nawala, nandun pa laking gulat ko ho, pagkatapos kong buksan yung Krispy Kreme box ng donut. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung anong laman ng kahon? Alam niyo, 4 na pirasong abukado at 2 pirasong saging na saba. Okay lang sana kung hinog na yung abukado, papahinugin mo pa. Ay talaga namang hindi ko alam ang mararamdaman ko nung mga panahon na iyon. Mapapakamot ka na lamang sa hindi makate. Ay ang katagal-tagal mong inintay. Ang sabi mo sa sarili mo, kakain ka ng Krispy Kreme donut. Ang tingin mo na nga doon sa mga abay at sa kasal ay donut Pero minsan, sa pagkakataong yon, meron kang iniintay, pero hindi mo naman pala iyon mararanasan. Hindi ba't ganito din sa buhay natin, mga kapatid? May mga pagkakataon talaga sa ating buhay na pananabikin lang tayo. Papaasahin lang tayo, gaya ng mga taong pinaasa mo at umasa ka sa pag-ibig. May mga tao na naghihintay ng labis at lubos. Pero sa huli, hindi naman talaga mararanasan, hindi naman talaga makakamit ang matagal na inintay sa buhay. Kapag matagal ang paghihintay, napakarami sa panahong ito, nagiging maiinipin. At kapag malabo pa sa patis labo ang iniintay, totoo, may pagkakataon nakakawala ng pag-asa. Pero hindi ito ang itinuturo sa atin ng ating pananampalataya pagdating sa paghihintay. Kaya nga po, ngayong 8 araw na ng ating Misa Aguinaldo. Iisang araw na lamang, makukumpleto na, baka naman bukas kung kailan pang siya may saka hindi ka magising. Pinagninilayan natin ang salitang Christmas. At ang letter A po natin ngayon, tama, letter A, Ang letter na A natin ngayon ay walang iba kundi ang salitang anticipate. Anticipate. Sabihin nyo nga, anticipate. At ano po ang kahulugan nito? Ang salitang anticipate ay hindi lang salita tungkol sa paghihintay. Ito po ay paghihintay kung ilalapat natin sa ating pananampalataya ng may pagtitiwala. Paghihintay na may paghahanda. Paghihintay na may paniniwalang may pangako na hindi mapapako sapagkat tunay mo itong makakamit dahil sa Diyos. At ganito rin ang diwa na makikita natin sa pagkapanganak ni San Juan Bautista sa ating mabuting balitang napakinggan ngayong araw na ito. Sina Zacarias at Elizabeth ay matagal na naghihintay.
Matagal na naghihintay. Matanong ko lang ho, sino ho dito ang pinaka-senior na nagsisimba ngayon? Babae. Wag ho kayong ilang taon na kayo, nanay? 80. May tatalo pa ba sa 80? Sige, wag ho kayong mahiya at hindi ko naman ho, wag niyong tatayaan sa weteng ha, hindi ko naman. Meron pa po, ilang taon na po yan? Nahiya lang. 82. May tatalo pa ba sa 82? Sa 80 at 82, tatanungin ko kayo, ito ha, seryoso ha, sa inyong dalawa, gusto niyo pa po bang magkaanak? Hindi, tatanungin ko lang, gusto niyo pa po bang magkaanak? Hindi na. Si nanay, abay syempre, hindi na daw. Pero si Zacarias at si Elizabeth, matagal na naghihintay ng magkaroon ng anak. Napakatagal. At parang napakahirap pa nga dahil baog si Elizabeth. Parang hindi sila naririnig ng Diyos. Parang sarado ang langit sa kanilang panalangin. Noong mga panahon na yon, kapag ikaw ay walang anak, ibig sabihin ikaw ay parang isinumpa. Ikaw ay pinagkaitan ng biyaya nung mga panahon na iyon. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, hindi tumigil sa pagkilos ang Diyos. Sa paningin ng Diyos, ito ang tamang panahon. Kaya naman, dun sa 80 at 82 natin, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ito ang tamang panahon. Hindi man ho naman hindi tungkol sa panganganak, tungkol sa inyong kahilingan sa Diyos, may tamang panahon. Habang naghihintay sila, hinihilom ng Diyos ang kanilang sugat sa pagkadismaya. Binubuo ang kanilang tiwala. Inaayos ang plano sapagkat mas malaki ang ibibigay ng Diyos. Mas malaki ang ibibigay ng Diyos kaysa sa hinihingi nila. Kaya naman nung isinilang si Juan, ay parehas nang ang matanda, abay hindi lamang ho isang bata ang dumating sa kanilang piling, kundi dumating din ang pag-asang kanilang matagal na inaantabayanan. At ang pag-asang ito, hindi lang para sa kanila, kundi sa maraming naghihintay. Pero hindi si Juan ang bida. Hindi siya sapagkat merong pang kasunod. At ito ay walang iba kundi si Jesus. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mga kapatid, ito ho ang magandang sinasabi sa atin ngayon. At sana hindi po ninyo makakalimutan. Minsan kasi, iniisip natin na kumikilos lang ang Diyos kapag may nakikita tayong resulta, kapag mayroong tugon sa ating mga panalangin, kapag may pagbabago ng sitwasyon, kapag may ginhawa tayong nararamdaman. Kapag may sagot sa ating dasal, may pagbabago sa atin, may magandang nangyari, alam natin kumikilos ang Diyos. Pero sa kabilang banda, madalas, akala natin tahimik ang Diyos. Kapag walang tugon, kapag tila walang nangyayari, pakiramdam natin wala siyang ginagawa. Ang tagal-tagal mo nang ipinagdadasal, napakatagal na, ay pudpud na nga ang tuhod mo kakadasal. Pero bakit ganon? Bakit parang walang tugon? Bakit madalas parang tahimik ang Diyos? Pero, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Sa mga ganitong tagpo, ang Diyos ay naghahanda sa atin ng mas malaking biyaya at pagpapala. Panghawakan niyo yan. Ang Diyos ay naghahanda sa atin ng mas malaking biyaya at pagpapala. At ang katahimikan ng Diyos ay hindi pahinga. Ang katahimikan ng Diyos ay palaging paggawa.
Kaya naghihintay tayo sa kabila ng tila katahimikan ng Diyos, sapagkat batid natin, hindi siya wala. Naghahanda siya. Hindi siya nahuhuli. Nasa proseso siya. At kapag dumating na ang tamang panahon, maiintindihan natin, hindi siya nawala. May ginagawa siya. Amen? Sa madaling sabi, sa gitna ng ating mga ginagawang paghihintay, na tugon sa ating panalangin, ang Diyos ay may inihahanda na higit pa sa inaasahan natin. Uulitin ko ha, sa gitna ng mga iniintay mo, ang Diyos may inihahanda sa iyo na masigit pa sa inaasahan natin. Mga kapatid, sa pagtatapos ng pagbabahagi ko na ito, naalala niyo yung Krispy Kreme kanina? Yun ay araw ng Sabado. Talaga namang pagkakalungkot-lungkot ko dumaan ang araw ng Linggo, ang sama ng loob ko dahil walang Krispy Kreme. Dumaan ang araw ng Lunes, walang Krispy Kreme. Bakit? Habang nakikita ko po yung avocado na hindi pa nahihinog, hindi ako makaka-move on nung mga panahon na iyon. Yung sabay na ilaga na at nakain, hindi pa rin ako makamove on. Nakalimutan ko, Tuesday din ngayon, nakalimutan ko, that following Tuesday, birthday ko nga pala. Wala akong plano, wala naman akong sinabihan, pero nagulat ako sa inihanda ng parokya. Surprise nga surprise, birthday, celebration. At alam ninyo, nung birthday ko na iyon, napakaraming pagkain. Sobra-sobra, ang lahat ay nakakain. Pero, ang higit kong kinatuwa, may 3 akong bisita na merong dala. May dala, una, ng Dunkin' Donut. Yung pangalawa, may dala, Jayco. At yung pangatlo, may dala, Krispy Kreme na. Tingnan ninyo, ang sama-sama ng loob, pero meron palang mas malaking at mas madaming pwedeng ibigay. Simple lamang istorya iyon ng paghihintay, ano pa kaya mga kapatid, itong mga ipinaglalagay ninyo sa mga Christmas angels na ito? Sa wari ko'y hindi naman Krispy Kreme donut ang hiling nyo dyan. Sa wari ko'y mas malalalim, mas malalaki, at mga tunay na panalangin galing sa puso. May nangyayari na ba? May natugon na ba sa lahat ng mga isinulat ninyo sa Christmas angels na yan ngayong 8 araw? Kung ang sagot ninyo ay oo, magpasalamat sa Diyos. Pero kung wala pa na nangyayari sa mga isinulat nyo na kahilingan, at kung wala man kayong nabili, ay alam kong meron kayong ipinagdadasal. Kung wala pang tugon, ito ang sinasabi sa atin, sa gitna ng paghihintay, huwag kang maiinip. Sa gitna ng paghihintay, huwag kang susuko sa tahimik na sandali. Sa gitna ng paghihintay, huwag kang tumigil sa pagtitiwala. Dahil kapag ang Diyos ang nagbigay, siguradong sigurado, higit pa sa iyong inaasahan. Panghawakan mo yan. Kaya ngayong 8 araw na, let us anticipate with gladness. Sapagkat sinasabi sa atin ngayon, anticipation is not empty waiting. It is hope learning how to trust. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo sa tamang panahon kung ano ang mabuti na sa iyo ay nakalaan. Amen.